Part 2 na tayo ng ating video about sa kapag ang misis ang nagloko. So ngayon, part 2, paano harapin kung si misis ay nagloloko na? Okay? Kasi kapag si misis ang nagloko, talaga namang parang gumuho ang mundo mo. Hindi ka makatulog, hindi ka makapag-isip ng maayos, talaga naman. Bagsak na bagsak. Ang dami ko pong natatanggap na mga message dyan. Talaga naman kung nakita nyo ang ating Facebook, yung iba gusto pang magpakamatay, yung iba talaga namang tumatawag pa sa akin ng talagang hindi nila maintindihan ano yung nararamdaman nila. Sobrang sakit talaga. At napaka-valid naman ng reason kasi nga nagloko. Pero kung napanood po ninyo yung part 1, dun sa part 1 naman ay ipinaliwanag natin ano ang pwedeng nagtulak sa mga misis ninyo bakit nagloko. Kaya kung mapapanood nyo yun, makikita ninyo hanggat maaari, baka meron kayong ma-analyze na nangyari between sa inyong dalawa bago nabuyo ang mga misis ninyo sa pagluloko. Hindi po natin dito pinag-uusapan yung mga exempted na cases, yung may mga sakit sa pag-iisip, o yung may mga sexual disorder, o yung talagang sabihin na nating sinadya yung pagluloko. Ito yung dun tayo sa normal na sitwasyon, okay? Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Shoutout ko lang po si Banji Elazege from Kuwait. Taga Kuwait to si Banji. Hello Banji, thank you so much. Part 2 na tayo. Hindi madaling harapin yung pagtataksil talaga, lalo na kung ikaw yung lalaki at ikaw yung pinagtaksilan. Kasi kadalasan, di ba, sa society natin ay lalaki ang nagloloko. Pero this time, at honestly, ang dami pong nagme-message sa akin at kung makikita nyo ang ating Facebook, puro lalaki po ang nagtanong doon na sila ay pinagtaksilan ng kanilang mga asawang babae. Sana mapanood nyo ang part 1 dahil doon pinaliwanag kung ano-ano ang mga pwedeng nagtulak sa inyong mga misis para mahulog sa ibang lalaki. Okay, itong part 2 natin halimbawa na talaga ay nagloloko na si misis. Ano talaga ang dapat mong gawin? Ang mahirap kasi sa mga mister, kaya nga siguro napapansin ko puro lalaki yung nagpapadala ng question sa atin dahil ang mga lalaki medyo limitado yung mapagkikwentuhan nila, yung mapaglalabasan nila ng problema nila, lalong-lalo na, 'di ba? Ang hirap sabihin na sa nanay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, 'di ba? Na pre, pinagtataksilan ako ng asawa ko. Nay, pinagtataksilan ako ng asawa ko. Parang napakahirap, parang nangyayari yan sa later part na Yung umpisa, hindi mo kaagad maikwento yan sa iba. So, ang hirap maglabas para sa mister ng ganitong suliranin. Samantalang ang babae, pinagbibintangan mo pa lang si mister, may kutob ka pa lang, naikwento na sa mga kaibigang babae, naikwento na sa nanay. Diba? Ang mga lalaki medyo mahirap. Kaya siguro marami tayong natatanggap na tanong kasi anonymous naman pagka inilalabas natin yung kanilang mga question. At yung mga nagko-comment naman po sa question and answer natin, maraming salamat po kasi nakakatulong kayo makapagbigay ng karagdagang kaalaman para sa kanilang pagdidesisyon sa buhay. Pero ang pakiusap ko lang na maging sensitive kayo at maging seryoso kayo sa pagko-comment ninyo dahil totoo pong nangyayari yung kanilang tanong at nasa komplikadong sitwasyon po sila, kaya wag na po tayong dumagdag. Kung hindi po maganda yung inyong i-comment, mabuti pa wag na lang po kayong mag-comment. Okay, simulan na natin. Ano ang unang-una mong pwedeng gawin kapag talagang ang iyong misis ay nagloloko na? Una, i-process mo muna ang iyong emosyon. Unahin mo muna yung emosyon mo. Huwag kang magmadali. Alam natin yan na ang unang reaksyon mo dyan ay galit. As in, sobrang galit. Dahil meron pa nga nagme-message dyan. Gusto ko silang patayin. Gusto ko silang ipakulong. So, yan. Diba? Sobrang galit. Sobrang sakit. Diba? Gusto mong gumanti. Gusto mong makipaghiwalay ka agad. So, itong mga emosyon na to ay i-process mo muna. Huwag kang magdidesisyon habang nasa peak ka ng ganitong pakiramdam. Yung sobrang galit. Sobrang sakit, sobrang paghihiganti. Gusto ko nang magpakamatay. Huwag kang gagawa ng kahit na anong desisyon kapag nandyan ka sa emosyon na yan. Kapag nandyan ka sa level na yan. Okay? Bigyan mo ang sarili mo ng panahon
ng space at ng katahimikan para makapag-isip ka kung kailangan mong kumausap ng someone na mapagkakatiwalaan mo, makapaglabas ka, sige lang. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Kung kailangan mo munang lumayo, mag-unwind, gawin mo. Pero wag na wag kang gagawa ng desisyon, nagigil ka. Dahil baka yung desisyon na magawa mo ay pagsisihan mo ng habang buhay. Especially kung merong mga batang involved, ha? Kung may mga anak. Kaya control, hinga ng malalim at tumahimik muna, pag-isipan mabuti. Okay? Yung step 2, alamin mo ang buong katotohanan bago ka magdesisyon. Talaga namang isang katerbang analyzation ang gagawin mo dito. Una, aalamin mo yung katotohanan, di ba? Kailangan mo talagang malaman gaano nakatagal kang niloloko ng misis mo, gaano nakalalim yung pagluloko ng misis mo, yung relasyon niya dun sa lalaki, gaano nakalalim yan. Kailangan maarok mo yan. O, tapos na ba talaga? Di ba? Pag sinabi ng misis mo na wala na, hindi totoo yun, o kaya hindi na kami, tapos na. So, tapos na ba talaga? Alamin mo mabuti yan, di ba? At kailangan, kung halimbawa nga na talaga nahuli mo si misis at nagsabi na sa'yo, kailangan kung papatawarin mo siya o tatanggapin mo siya o sasabihin ng misis mo na tapos na, kailangan lahat ng katotohanan ay ilalatag niya. Ibibigay niya sa'yo. Buong buo, walang itatago. Okay, yung number 3 natin, ito na. I-assess mo yung sitwasyon. Hindi lahat pare-pareho, ha? So, depende sa inyo kung ilang ano na ba to. Diba? Tanungin mo ang sarili mo, ano ba to? First time niya ba tong ginawa? Paulit-ulit na ba to? Pattern na ba to? Behavior niya na to? Yung ganun. So, i-assess nyo yan. Tingnan nyo mabuti, meron ba talagang pagsisisi? Totoo ba talaga ang kanyang pagsisisi? O baka pinaplastic lang ako nito dahil natakot sa pagbabanta ko. Kailangan alamin mo lahat yan. Diba? Handa ba siyang ayusin? O baka naman nagkukunwari lang to at merong ibang pinaplano. So, kailangan mo maging matalas talaga dito. Yung pakiramdam mo at yung pag-oobserba mo. And then, yung step number 4, kung talagang nakita mo, walang pagbabago, na-evaluate mo na. Meron tayo dyang evaluation sheet ha, sa YouTube. Kung kailangan mo ng nagdidesisyon ka, nahihiwalayan o hindi, meron tayong evaluation sheet dyan. I-share ko po sa inyo. So, halimbawa na number 4, magdesisyon ka na talaga na magstay or mag-iwanan yung misis mo. So, nandito ka na sa level na to. Ito ang pinakamahirap. Kasi kung mag-i-stay ka, kailangan mong tanggapin na hindi na kayo babalik sa dati. Paulit-ulit kong pinapaliwanag yan. Hindi na kayo babalik sa dati. Magre-rebuild kayo ng panibagong relasyon. Bago. At isa pa, dapat mong kalimutan kung ano yung nakaraan. As in kalimutan, ang ibig sabihin nun ay hindi mo na siya uungkatin para pagsimulan ng away. Napakahirap kontrolin yan. Kasi palagi may trigger yan dahil hindi pa bumabalik yung tiwala mo eh. So kung kaya mong mabuhay na araw-araw, halimbawa mag-i-stay ka, yan ang desisyon mo. Araw-araw kang pwedeng matrigger na na magkaroon kayo ng pag-awayan dahil dun sa nagawa niya. Kung mapipigil mo naman ang sarili mo na hindi ungkatin ang kanyang kasalanan, mas maganda. Pero, andito pa rin yan sa puso mo, nasa isip mo pa rin yang pangyayari na yan, hindi yan mabubura. At nandyan na yung trauma, may trauma kang haharapin. At isa pa, hindi ito madalian. Napakahabang proseso nito para bumalik muli ang tiwala mo sa kanya. Para bumalik muli ang tibay ng inyong relasyon. Mahabang proseso yan. So, yan ang mangyayari kapag mag-i-stay ka. Kung aalis ka naman, pinili mo na hiwalayan na lang, kailangan mong tanggapin na masasaktan ka pa rin. Unang-una, may proseso yan. Masasaktan ka. Magsisimula ka uli. Pero dito, meron kang tsansa ng kapayapaan. Talaga namang yung peace of mind, diba? And then meron kang opportunity na if ever na you want to look for someone na talagang compatible sa'yo or gusto mong lumigaya uli, meron kang opportunity. Nag-open ka ng bagong opportunity dito.
Okay, so yung step number 5, kung itutuloy ha, talagang mag-i-stay ka pa rin, kailangan may malinaw na kayong boundaries. 'Di ba? Ano ang unang-unang maglalagay kayo ng rules. Una, syempre, dapat wala ng contact doon sa naging kabit niya. Talagang wala, totally. Telepono, communication. Ano ang rules niyo diyan? 'Di ba? Ano na, ikaw ang maglalagay. Maglagay kayo ng pagkakasunduan ninyo. Ano na ang magiging approach ninyo pagdating sa opposite sex, lalo na siya, 'di ba? Pati ikaw. Kapag opposite sex, hanggang saan lang kayo pwedeng mag-entertain? 'Di ba? Hanggang pwede ka, halimbawa maglalagay ka ng rules na hindi ka pwedeng sumabay pauwi sa isang lalaki. At syempre yung accountability, 'di ba? Kung sino talaga ang may kasalanan, dapat accountable kayo diyan. Hindi yung magtuturo kayo na ikaw na yung may kasalanan, ituturo mo pa doon sa asawa mo. Like for example, yung asawa mo ng babae, tinanggap mo uli. Tapos, ikaw pa yung sinisisi. Ando na tayo doon sa part 1. Na-discuss natin doon na ano yung mga dahilan, bakit natulak yung mga babae na magloko. Ando na tayo, may mga dahilan. Pero, kapag ganito na tinanggap mo at pinapatawad mo, dapat maging accountable na siya na nagkamali ako. Kasi kahit na nagkaroon ka kahit na si Mister ay nagkaroon ng mga pagkukulang at pagkakasala dati, hindi pa rin valid reason para mangaliwa si Mrs. So ngayon, kapag ganito na tinanggap mo ulit si Mrs., dapat siya ay maging accountable na nagkasala ako. Patawarin mo ako. Sincere yung pagkakasala. Hindi yung, kaya lang naman ako ng lalaki kasi pinabayaan mo ko noon. Hindi mo ko binigyan ng attention. Ando na tayo. Sabihin na natin nangyari yon, pero hindi niya dapat banggitin yon dahil siya ngayon ang nasa sitwasyon na dapat patawarin. Siya ngayon ang kukuha ng tiwala mo uli . So dapat kalimutan niya yon. Maging accountable siya, tanggapin niya na talagang siya ang nagkasala. Huwag niyang ipasa sa'yo yung kanyang ginawang pagkakamali. And then, syempre, babantayan mo dito. Hindi pwedeng ikaw lang ang nag-a-adjust na Mister. Kailangan parehas kayo. Yung nga palagi kong sinasabi, kailangan dito, kapag nagdesisyon ka na patawarin si Mrs. mo, kailangan siguradong-sigurado ka na pati yung Mrs. mo ay gustong ayusin ang relasyon nyo. Kailangan 100% kayo parehas. Kung hindi sigurado si Mrs. mo na gustong ayusin ang relasyon nyo, magpapagod ka lang dyan. Mapapagod ka lang dyan. Walang mangyayari dyan. Kailangan talagang tingnan mo mabuti kung 100% si Mrs. na willing na ayusin ang inyong pagsasama. Kung hindi, ikaw lang ang lalaban, walang mangyayari dyan. Masasayang ang panahon mo, masasayang ang pera mo, mapapagod ka, pati luha mo, mauubos dyan. Ito yung step number 6. Kung talagang nagsisimula na kayong ayusin yung relasyon ninyo, kailangan palagi kang kalmado pagdating sa communication. Gamitin mo yung 555 method natin. Andyan sa YouTube, ginagamit yan para sa conflict resolution ng mag-asawa. So, naipaliwanag ko na yan sa mga video natin. I-share ko na lang din dito yung link para kung hindi mo pa napanood, yung 555 method na yan para sa conflict resolution ninyo mag-asawa ay i-share ko yung link dyan. So, eto na, kapag nag-uusap kayo, maging kalmado. Maging kalmado, wag yung sigawan, wag yung murahan, 'di ba? Ipakita mo na nakikinig ka sa kanya. Kahit na nagkasala yan, pakinggan mo pa rin. Kasi para parehas kayong makagawa ng solusyon ng maayos. Ganon din naman siya. Dapat mga misis, pakinggan nyo rin si Mister. So, dito nga papasok yung 555 method, gamitin ninyo. Kasi kapag nailatag nyo na talaga kung ano talaga ang nararamdaman ninyo, kung ano talaga ang kailangan ninyo, emotional needs, sexual needs, at yung pang-araw-araw na pangangailangan, yung kailangan mo sa asawa mo, attention, kapag yan ay na-identify ninyo kung ano talaga yung mga yan, dyan kayo magkakaroon ng pagkakasundo kung paano ayusin yan at dyan magsisimula ang inyong healing. Kailangan nyo talagang i-identify anong kulang, anong problema. And then yung pang-pito natin, consider professional help. Kasi kung gusto nyo talagang ayusin at sa tingin ninyo ay hindi nyo kayang dalawa,
kumuha kayo ng suporta. Kumuha kayo ng counseling, yung therapy, kagaya nung ginagawa ko sa ibang couple na nagpapakonsult sa akin. So kung kailangan nyo na talaga ng guidance, kumuha kayo. Pero yung mga kukunin na counseling, therapy, yung mga yan, coaching, ay hindi para gumawa ng desisyon para sa inyo, no? Iga-guide lang kayo niyan. Kayo pa rin ang magtatrabaho. So ang resulta ay magbabase pa rin sa inyo kung paano nyo tatrabahuhin yung pag-aayos ninyong dalawa. Ang counseling at ang coaching ay guide lang kung ano ang gagawin nyo. Pero kayo ang gagawa, kaya ang resulta ay magbabase kung paano ninyo sineryoso yung paghihil or yung pag-aayos ng relasyon ninyo. And then yung number 8 na pwede mong gawin, huwag mong kakalimutan ang sarili mo. Habang inaayos mo ang relasyon ninyo, huwag mong kalimutan ang sarili mo, yung mental health mo, physical health mo, emotional healing mo, ay huwag mong papabayaan yan. Diba? Mahirap kasi yan. So, huwag mong ititigil yung mga activity mo. Kung halimbawa, ikaw ay nag-gym or nag-walking, nag-jogging, nagba-badminton, huwag mong itigil yan habang inaayos mo ang relasyon nyo. Huwag mong papabayaan ang sarili mo, especially yung health mo. Kasi paano mo maaayos ang relasyon mo kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi maayos? So, kailangan maayos ka. So, ayun, tandaan nyo na ang pagtataksil ay hindi lang yan basta problema sa relasyon. Ito ay nagdudulot ng trauma sa puso at isip ng taong pinagtaksilan. So, kahit na anong piliin mo dito, magstay ka o hiwalayan mo si Mrs., siguraduhin mo lang na hindi mo pababayaan ang sarili mo at ang mga anak kung may mga batang involved. So ayun, thank you so much sa panonood.